Lutang na po ngayon o kilalang kilala na ngayon ang mga senador na pro Duterte na pwede rin hindi lang pro Digong kung hindi pumapabor din kay Sara o sa pamilyang Duterte. Kaya ho ating pag-usapan ito dahil malapit na po yung impeachment. Next Congress na ho ang official na trial dyan. Okay? Although itong ilang mga senador ay graduating na hanggang June 30 na lang. Ewan ko kung makakabalik pa. Okay? So ginagamit yung ng mga senador ang kanilang pagiging senado talaga. Pagiging senador para ho kanilang ipagtanggol ang mga Duterte at makakuha ng sympathy sa mga DDS. Sa kabila ng naglulumiyad ng katotohanan na si Duterte ay nandun na sa ICC at tinanggap na ang kanyang problemang kinakaharap. Nanawagan na nga siya na judicial process ay irespeto. Pero itong ilang mga senador ay tumigil na pinumunuan itong si Bato, Amy Marcos, si Bato, Cayetano, Estrada, yung isa si Bongo. Expected naman natin yan dahil si Bongo talagang Duterte yan. Tungkol sa pagkakahuli. Hindi sila makamove on. Katulad ng mga DDS, na mga sibilyan. Bakit hindi nyo matanggap yung rule of law? Bakit hindi nyo tanggapin ang proseso ng batas dito at sa abroad? Laging ginigiit nyo na illegal ang paghuli, walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Wala nga. Pero ang Pilipino ay doon nagpunta eh. Ang complainant Pilipino eh. Mga Pilipino ang nag-file ng kaso sa ICC against Duterte. Hindi naman po gobyernong Pilipinas ang nag-file. Huwag niyo sisihin ang gobyernong Pilipinas. Walang jurisdiction dyan. Hindi nga tayo member dahil si Digong, nung siya ang Pangulo, siya ang nag-withdraw ng pagiging member ng Pilipinas sa ICC. Sa akala niya mabibigyan siya ng proteksyon at hindi siya maimbestigahan sa kanyang ginagawang tukhang noong mga panahon yun. Na ngayon ay lalo pang napasama dahil kung member tayo ng ICC, baka bigyan pa ng konsiderasyon yung edad ni Duterte na siya ay pwedeng pansampalayain dahil may edad na o kung ano man na consideration. Ngayon, hindi naman tayo member dahil siya nag-withdraw. Talagang kahit anong sabihin natin, hindi tayo pakikinggan ng ICC. Kaya nga nagpasalamat na lang ang ICC sa pagsuporta ng Philippine government sa Interpol at paghuli dahil mayroong warrant of arrest. Pero ito yung pilit na pinapalabas na masama at illegal at hindi daw makatao, hindi daw makakapwa para daw pinamigay si Duterte sa ibang lahi. Ayun ang ICC, hindi naman ho yan bansa. Yun ay samahan ng maraming mga bansa. Di ba? Hindi naman yung ICC ay isang bansang nagpahuli. Yan po ay samahan, International Criminal Court, ng maraming mga bansang member dyan na dati ay member ang Pilipinas. Kaya ho kahit anong paliwanag, halatang-halata mong ginagamit na lang ng ilang mga senador at ng ilang mga politiko ang isyong ito. Lalo ngayon mag-i-eleksyon. Na ang tingin nila, akala nila makakakuha sila ng suporta sa mga Duterte voters, Duterte supporters. Ay, naku, malabo yan. Kung dyan lang kayo aasa. Dahil marami rin po mga DDS ang nakakaintindi ng sitwasyon. Marami rin professional sa kanila. Marami sila nakakaintindi rin kung ano ang tunay na kapangyarihan ng ICC at ano ang limitadong galawan ng Philippine Authority at ng Philippine government. So gamit na gamit sa politika si Duterte. Ilang beses nang sinabi ng abogado ni Duterte, judicial process, irespeto ng mga DDS. Galaw ng mga DDS sa magitan ng rally at iba pang galawan, hindi makakatulong sa kaso ni Duterte. Totoo yun, kasi wala namang pakialam ang ICC sa politika sa Pilipinas. Matagal ko na sinasabi yan, wala rin pakialam sa mga rally. Ang pinakikialaman ng ICC ay yung complainant, yung ebidensya, testigo na nagsasabi doon sa crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao ni Duterte nung siya ay mayor at naging pangulo ng Pilipinas. Yan po ang isyo. So, kayo ba sang-ayon dyan sa ating mga sinasabing ito, sa ating opinion, interpretation at analysis? Gamit na gamit at patuloy na gagamitin nitong ilang mga politician ang pangalan ng mga Duterte. Ayan po. Yan ang totoo.
Okay? Kaya maging marunong po tayo pagdating ng eleksyon. Yung matino, may paninindigan, totoong makatao, makabayan, hindi yung puro galawang pang sarili lang. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Naku, ano ito? Ibinasura po ng Sandigang Bayan ang apila ni Senador Jinggoy Estrada na i-dismiss yung kasong graft in corruption laban sa kanya tungkol sa pork barrel. Naku, hindi po pinansin. Binasura, dinismiss din, binaliwala ng Sandigang Bayan ang apila ni Senador Estrada doon sa kanyang kaso. Ang ibig sabihin niyan, tuloy ang paglilitis. Hindi pa pala tapos yung graft. Yung pork barrel, di umano ibinulsa. Di umano ibinulsa. Or nawalang pera na may kinalaman si Estrada. Yan po yung kasong graft in corruption. Hindi pa pala tapos. Kaya akala niya, dahil nag-apila sila para i-dismiss na, hindi po. Ang sabi ng Sandigang Bayan, may sapat na basihan, ebidensya na merong pagdududa tungkol sa graft in corruption na kinasasangkutan nitong si Senador Estrada. Okay? Ayun. Sunod na ating pag-usapan. Oy, rally pa more. Ayan. Rally pa kayo. Sige. Ha? Lalo na po yung mga taga riyan sa OFW sa Qatar. Ha? Kayo ay pansamantalang pinalaya ng Qatar sa pakiusap ng Philippine government. So, sige. May kaso pa kayo. Pansamantala lang yan. Under investigation. Hindi pa huligtas. Hindi pa ligtas itong mga Pilipinong nagrally sa Qatar. Yung pansamantalang paglaya ay para lang sila makabalik sa kanyang trabaho, kung saan sila nagtatrabaho, ay tuloy pa rin ang investigasyon. At pag napatunayan talagang may mabigat na kaparusahan at pagkakamali, labag sa batas ng Qatar, mananagot yung mga Pilipinong yan. Sige, ayaw niyong tumigil eh. Problema, pasalamat kayo sa gobyerno ng Pilipinas dahil siya tumulong sa inyo. Wala namang ibang tumulong sa inyo. Yung mga organizer ng inyong rally, hindi naman kayo tinulungan. Pinabayaan kayo. Gobyerno pa rin na inyong nilalait at binabastos ang tumulong sa inyo. Ngayon, kung kayo babalik sa rally, pagkatapos pansamantalang makalaya, o kung lilipat kayo ng ibang bansa para mag-rally, abay, bahala kayo. Magkaya nagkaroon kayo ng problema, hindi lahat ng bansa ay pwedeng magsagawa ng political rally. Ang gimmick nyo kasi, picnic. Tapos, sobrang dami ninyo. 1,000, 200, 300. Ang picnic kadalasan ay 10 tao, 5 tao. Or sa anong picnic, mga 50, pinakamarami na. Ay, pero pag umabot na yan ay 100, 200, 1,000, ay hindi na yung picnic. Yan ay demonstration na labag sa mga batas doon sa abroad. Ayan. Okay? Ingat na po tayo. Maraming pamamaraan para ilabas ang hinaing at paniniwala. Hindi sa paglabag sa batas kung saan kayo nandoon. Lahat ng Pilipino sa abroad dapat maging maingat. Iba ang kultura, iba ang batas, iba ang policy, iba ho ang environment talaga dyan po sa ibang bansa. Pag hindi nyo alam yan, abay mapapahamak ka. Kaya ingat-ingat lang. Please like and share ang ating video.